Sige po, basahin natin tong Genesis 14:17-24. Pakibasa ng malakas, sabay-sabay. Sa pagbabalik ni Abraham, pagkalipas niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Sabe, na tinawag ding libis ng hari. Verse 18, dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak. At binasbasan, pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. 10% po yun, no? Ito po yung pinaka-tights niya. Sabi niya, sabay-sabay, sinabi ng hari ng Sodoma, yun na ang lahat ng bagay na nakuha mo, subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Sumampa ako, harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na sinulid o tali ng sandalyas para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman sa akin, o kay Abraham. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko, ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan, ang aking tatanggapin, at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi. Hayaan ninyong kunin nina Aner, Eskol, at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila. Tayo po ay maghawak-hawak ng kamay, manalangin po tayo. First, let's thank the Lord sa araw ng linggo na tayo po ay may opportunity, pribilehiyong makasamba. Pangalawa, manalangin po tayo ng pagtugon at pagtulong ni Lord. We pray for justice. So dun sa mga kumuha po sa atin ng mga gamit dito sa church. Pangatlo, let's pray for God's divine provision na tayo po ibigyan ng mga air-conditioned facilities na magpapalamig sa church niya. Sige po, sabay-sabay nating isigaw ang ating mga panalangin. Mag-ingay po tayo sa ating panalangin. Ready? Go, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa araw ng linggo, sa araw ng pagsamba, sa pamilyang kasama namin. Salamat po, Panginoon, kayo ang Diyos ng katarungan, hustisya. Hindi po kayo papayag, Panginoon, na ito po ay masira, bastusin, Panginoon, pagnakawan ng mga magnanakaw. Dinadalangin namin ang katarungan, ang justice, Lord. Panginoon, dinadalangin namin, hindi man sila nakita ng tao, nakita sila ng Diyos. At alam namin, Lord, na kayo po ang magbibigay ng katarungan, hindi lamang sa amin, pati doon sa mga nawala, nakuhaan, Panginoon. We pray that you would continue to be sovereign, Lord, na hindi sila mag-rejoice sa mga nawala, Panginoon. Nananalangin kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, that you would deal with them, O God. You will bring them to their knees in repentance, O God, at pagsisisi at mananagot sila. Pinagpipray namin yung provision nyo sa church namin financially para po sa aming air-conditioned facilities, para sa aming church lot project. Salamat, kayo ang Diyos na nagkakaloob, kayo ang Diyos na mabuti, kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng aming mga resources. Ipag-pray din po natin yung ating mga kaliwat kanan that the Lord will bless him or her. Ano man ang sitwasyon niya, abutin siya ni Lord. Ready, go. Lord, i-bless niyo po ang aming kasamahan, kaibigan, katabi na nasa kaliwat kanan. Ano man ang kanyang pinagdadaanan, ano man ang kanyang sitwasyon, kayo ang Diyos na magpagaling, kayo ang Diyos na sumama, kayo ang Diyos na manguna, kayo ang Diyos na magbigay ng lakas, magkaloob ng kanyang pangangailangan. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat po ng mga panalangin na ito. Salamat, kayo po, ang aming kalasag, kayo ang aming tagapagtanggol. Hindi kami matatakot ano ang magagawa ng tao laban sa amin. Salamat sa kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Salamat po kay Lord. Pagka po pala nawawala ng aircon ay napupuno po ng matindi, no? Pero maganda sana na puno ngayon pero malamig pa rin, no? Amen. So, ang ating pag-aaralan ngayong umaga na to ay may kinalaman po sa buhay ni Abraham. Alam niyo po si Abraham, ang tawag ko sa kanya ay ang ama ng pananampalataya. Sabi nga po sa kanta, Father Abraham has many children. Pero hindi lamang po siya kanta dahil marami siyang angkan o mga anak, kundi dahil yun po talaga ang mismong buod o pinaka-summary ng kanyang
buhay bilang mananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, itong si Abraham malapit kay Lord ito. At alam niyo, madalas ang mga malapit kay Lord, laging sinusubok. May mga pagsubok na kinakaharap, hindi para pabagsakin, kundi para lalo pa ho siyang patatagin at palakasin sa kanyang pananampalataya. Maraming mga pagsubok po tayong maalala sa buhay ni Abraham, pero isa sa mga pagsubok ho dito ay yun pong nakidnap ang kanyang pamangkin at ang pangalan po nito ay si Lot. Naalala niyo po si Lot? Lagi ho itong nakikidnap eh. Lagi ho itong nakukuha. No? Meron ho ba ditong pamangkin na laging nawawala? At ito naman pong si Abraham, laging to the rescue. But this time, hindi po Sodom and Gomorrah ang kanyang pupuntahan. Si Lot kasi ay kinidnap, kasama po yung ibang mga tao, tauhan ng taga-Sodom, ng 4 na hari na nag-alyansa. Sabi po dito, this story is the battle of kings. Bakit po? Hindi naman hari si Abraham eh. Bagamat mayaman po siya, meron siyang mga tauhan, meron siyang forces, pero kumpara po sa 4 na hari na nag-alyansa, talaga naman pong wala po siyang laban. Pero sa kagustuhan po niya na ma-rescue ang kanyang pamangkin, nakipaglaban po siya at alam niyo po, ang bilang ng kanyang mga sundalo ay nasa 318 soldiers lamang. Sa biyaya at tulong ng Panginoon ay nagtagumpay po itong si Abraham. Naibalik po niya yung ibang mga tauhan ng isang hari na kinuhaan din po ng mga tao at kasama po ang kanyang pamangkin na si Lot, bigla ho siyang sinalubong ng isang hari na hindi man lang po sinabi sa Bible kung saan siya nagmula. Because this king or the king of Salem or Jerusalem, the King Melchizedek, wala po akong nakitang ibang Bible reference na nagsasabi kung saan siya nagsimula. Basta po, pagkatapos ng giyera, nung nagtagumpay na si Abraham, nung pagod na siya, nung babalik na po siya sa kanilang lugar para isoli yung mga tauhan na nangawala, bigla na lang siyang sinalubong sa daanan ng isang hari na ang pangalan po ay si King Melchizedek. Pagkatapos din po, sa pangyayari ngayon, binigyan siya ng alak, binigyan siya ng tinapay, may symbol po iyan, inalok din po siya ng hari ng Sodom. Sabi niya, bilang pasasalamat, dinamay mo na rin i-rescue ang aking mga tauhan, mahalaga sa akin ang mga tao. Kasi ako yung hari nila. Kaya lahat ng mga nakuha mo na mga ginto, pilak, gamit, mga hayop galing sa gera ng mga tinalo mong hari, sa'yo na yan. Sabi niya, hindi ko nakakamkamin yan. Bagamat legitimate, akin po talaga yan. Sabi niya, sa'yo na yan. At alam niyo po, ang sabi po ni Abraham, hindi ko tatanggapin yan. I refuse to accept your offer. At ang tanong po ng hari, bakit? Sabi niya, ayoko kasing sabihin ng mga tao, ako'y yumaman dahil sa'yo. Ako'y yumaman dahil sa'yo. So, yan po yung pinakabuod ng kwento and then tutuloy na po tayo ngayon. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga na to is, how do we give God our first things first commitment? Paano ba natin bibigyan ng Diyos ng ating pinakauna na pagtatalaga, paglilingkod, pagkakaloob, higit sa kung sino man, higit sa anumang mga bagay? How do we give God our first things first commitment? Ano po bang ibig sabihin, Pastor, ng salitang first things first? Una sa lahat ng mga bagay. Ang ibig pong sabihin ng first things first ay the non-negotiable values, the conviction that I will not trade, the priority that I will not compromise, the commitment that I will not replace, no matter the season, the emotion, or circumstances. Ang ibig po palang sabihin ng first things first ay mga mahalagang bagay na hindi na dapat pinagtatalunan o pinag-aawayan. Mga paninindigan na hindi ipagpapalit sa kung ano man. Mga prioridad na hindi mababahira ng kompromiso at mga pagtatalaga na hindi papalitan anuman ang mangyari sa mga sitwasyon sa ating mga buhay. Alam niyo po, malinaw po yan dapat sa buhay natin. Kung ikaw estudyante, malinaw sa iyo kung anong first things first Bukod kay Lord, yung pag-aaral, hindi mo papalitan yan. Hindi mo dapat baguhin yan. No? Kung ikaw po isang magulang, malinaw sa iyo dapat ang first things first, bago yung luho, una muna yung pamilya, sapagkat ito ho yung nagpapatatag sa ating pananampalataya at sa ating buhay.
Ano pa daw po ang first things first? The one thing that stands above all other things, the main thing that orders every other thing, the choice and decision that shapes all my choices. In other words, pag lahat ng bagay ay kaya mong gawin at gagawin mo, wala kang direksyon, wala ka talagang tutok. Napakahalaga na meron tayong first things first na tinatawag. Bakit? Sapagkat kung may malinaw po tayong layunin, may malinaw po tayong purpose sa ating buhay, everything will fall into places. Hindi po pala maganda yung sinasabi ng iba na naroon ka sa lahat ng lugar or you are jack of all trades. Kaya mong gawin ang lahat. Ang problema, hindi mo kabisa ang nag-iisang bagay. Hindi mo magawa-gawa ang nag-iisang bagay. Ang ibig pong sabihin ng first things first sa Tagalog ay ang isang bagay na higit sa lahat ng bagay. Sabihin nga po natin yan sa ating katabi, isang bagay na higit sa lahat ng bagay. Ang pangunahing bagay na nag-aayos ng lahat ng iba pang bagay, alam niyo po nung nangyari po yung nakawan po dito, I have a lot of commitments, hindi lamang po sa church, pati sa denomination, pati po sa eskwelahan ako, napakarami. Nalaman ko po nung Sabado, bukod sa panlulumo, nag-chat na po kagad ako sa mga kaklase ko, lalo na po dun sa may bahagi ng internship. I'm so sorry, hindi ko po muna magagawa ang mga yan. Hindi po muna ako tatanggap ng client for counseling. Why? Mas priority ko po sa akin yung safety ng pamilya ko at ng church. Yes, I want to become someday a licensed counselor. But at the end of the day, nireview ng Panginoon sa akin, at the end of the day, I'm a pastor and I need to pastor this church. Alam niyo po mga kapatid, no? 14 years na po kami dito sa Sayon Baliwag eh. Galing po kami sa Sayong Hagonoy. Wala pa po kaming sasakyan, motor pa lang po yung ginagamit namin. Alam ni Pastora yan. Miski po madaling araw o di kaya bumabagyo, sinusuba po namin dito yung Baliwag. Ilang beses po akong sumisemplang dyan sa may bandang Pulilan para lang makarating dito sa Sayong Baliwag. Sabi ko, sa lahat ng mga nangyari na yon, hindi ko papayagan na mauwi lang sa wala yung mga sakripisyong yon para sa gawain na ito. So nung naging malinaw po sa atin at naging malinaw sa akin kung ano yung first things first, kaya nating maibigay yung pinaka-the best natin. Pag malinaw sa atin kung sino yung pinaka-natatangi, pinaka-mahal, pinaka-higit sa lahat ng mga bagay na itutuon natin yung focus at atensyon natin sa mga bagay na iyon, lalong-lalo na po pagdating sa ating Panginoon. Now, the question is, bakit natin kailangang ibigay sa Diyos ang ating pinaka-mainam na oras, mainam na tithes and offering, mamaya ibibigay natin yan, and next Sunday, ang ating first fruit offering. Lalo na po ngayon na wala tayong aircon. Talagang kailangan natin magtulong-tulong na magkaloob at magkaisa para sa gawain ng ating Panginoon. Why should we give our best time, tithes, and first fruit, our first things first commitment sa ating Diyos? Ang reason po is, lahat tayo, every one of us, everybody gives something to someone. Whether you're a Christian, hindi ka pa Kristiyano, hindi ka pa mananampalataya, marami kang relihiyon na sinasamahan, or ikaw ay bago, datihan na sa church, no? Lahat tayo may binibigyan eh. Nakita ko po, bumibili ako ng soft drinks, so meron pong isang nanay nag-abot. Sabi ko, Nay, para saan po yung abot na yan? Dumating lang po yung motor. Nakaturban po yung lalaki. Sabi niya, para yan sa hulog ko. Sabi ko, mabuti, hindi na po kayo sinisingil eh. Kasi po, pagka sinisingil pa po kami, hindi na po kami pauutangin. So everybody gives something to someone. Sumunod po, habang humihigo pa po ako ng soft drinks, nakaupo po ako, bigla po may dumating na lalaki. Hindi na po nagsalita yung lalaki, may dala naman siyang papel. Sabi niya, 3:16. Alam niyo nang ibig kong sabihin, tumaya. Sabi ko, ang galing na yan, hindi na po siya nagsalita. Kayo na lang pong nagbigay, nag-abot eh. Sabi niya kailangan kong alagaan ang mga numero na yan. Wow, hindi lang pala mga halaman ang inaalagaan, pati pala numero. Sa totoo lang po, kahit hindi para kay Lord yung binibigay mo, lahat tayo may binibigyan. Pero ang tanong, hindi yung tanong na, nagbibigay ba tayo eh? Kundi ang tanong, sino po ang nakakuha ng pinakamainam na bahagi na meron tayo sa ating buhay? Marapat lamang po na ito
ay matatanggap ng ating Panginoon. O sa kwento po ni Abraham, bakit tayo dapat magbigay at paano tayo dapat magbigay ng ating first things first kay Lord? Number one, realize that God has already blessed us first so that we can be a blessing to others. Sa Tagalog, alalahanin mo na ikaw ay unang pinagpala muna ng Diyos upang ikay maging pagpapala sa iba. Sa Tagalog, basahin nga po natin yan ng sabay-sabay. Ako'y pinagpala, ready go. Ako'y pinagpala niya upang maging pagpapala sa iba. Sabihin mo nga sa katabi mo, I want to become a blessing to you. Ready go. Gusto po natin maging pagpapala tayo. Kaya lang po, ang lagi nating iniisip, wala pa po akong natatanggap eh. Ang hindi natin naaalala, nakakalimutan natin, you are already so blessed in so many ways. You must focus on that. Pinagpala ka na ng Diyos eh. Buhay ka, malakas ka, hindi ka nagkasakit. Pumunta ho kami minsan sa JBL. Sa kwento nga ni Pastora, meron siyang inassist na pinsan. Meron po siyang, nakita ho doon, napakaraming tao. Mahirap po yung hamon, mahirap po yung sitwasyon. Isang bagay po ang na-realize naming mag-asawa. Okay lang tumulong, okay lang mag-assist, okay lang magpabalik-balik doon. Huwag lang na ikaw ang dahilan ng pinagbabalik-balikan. Huwag lang na ikaw yung dinadalaw doon. Bakit? Mahirap magkasakit. Amen? So yung katotohanan lang na wala tayo doon, nandito tayo ngayon, ay isang katotohanan na dapat nating ipagpasalamat na tayo ay una ng pinagpala ng Diyos ng kalusugan. Amen po ba doon? Yes, nanakawan po tayo, pero salamat kay Lord, walang nasaktan. Pero higit sa lahat, nanakawan po tayo, pero salamat kay Lord, hindi tayo yung nagnakaw, tayo yung ninakawan. Blessed pala tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinagpala pala tayo ng Diyos. Meron bang mahirap na ninanakawan? Meron din siguro, no? Pero usually, tinatarget nila yung tingin nila pinagpala eh. Tingnan nyo po yung susunod, no? Sabi dito, if you have a family that loves you, and of course, I know na meron kayo, kung meron kayong kukonting kaibigan, na mahal kayo, may pagkain kayong kinain kanina sa inyong hapagkainan, meron kayong bubong na masisilungan, sabi niya dito, mas mayaman ka pa kaysa sa iniisip mo, ikaw ay pinagpala ng ating Diyos. Sige po, palakpakan natin ng ating Panginoon. Madalas nating iniisip, hindi ako pwedeng maging blessing, hindi ako pwedeng makapagbigay. Bakit? Hindi ako blessed. No, mga kapatid, blessed ka ng ating Diyos. Tingnan natin itong verse 18. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Jerusalem o Salem, at pari ng kataas-taasang Diyos, high priest. Anong binigay sa kanya? Tinapay at alak, at siya'y binasbasan. At ano po ang sabi ng basbas sa kanya? Pagpalain ka nawa Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Now listen now. Bigla na lang siyang sumulpot, walang sinabi sa verse saan siya galing, anong reason bakit niya kinahinarap o kinausap si Abraham. Pero ito po yung isang bagay na naisip ko. No? Pinadala siya ng Diyos para aliwin at palakasin at ikumpirma at ipaalala kay Abraham, tama yung ginagawa mo. Tama yung ginawa mo na pagsagip, hindi lamang sa iyong pamangkin, kundi pagtulong doon sa mga nawala. Hindi mo na inantay na may mag-udyok sa'yo. Hindi ka nagpakasasa sa yaman na meron ka. Tumulong ka sa iba. In other words, this is a confirmation coming from God. Abraham, you're not just blessed. You have been a blessing to other people. In-encourage po siya ni King Melchizedek kahit hindi niya kilala. In-affirm po ang kanyang pagkatawag. In-affirm po ang kanyang direction na paglilingkod sa ating Panginoon. Now, ano naman po ang dala ni Melchizedek bilang alay kay Abraham? Dinalhan po siya ng tinapay at alak. Everybody say, tinapay at alak. Now, ang alak po na tinutukoy dito, again, ito po yung pure, fermented from the grape juice vine, no? Hindi ho ito yung may halong alcohol. Pero syempre po, nakakalasing pa rin, pero hindi yung alcohol content na meron po tayo ngayon. Ito ho kasi yung delicacy, ito ho yung talagang nasa hapagkainan ng mga famous na Hudyo. Tinapay, wala naman silang kanin. Sa atin kasi mga Pilipino, kanin is life. At sa kanila, may wine.
Ibinigay po ito. At ito po yung may simbolismo. Bakit po ito binigay? Ano po ang mga kahulugan nito? Number 1, ang tinapay at ang alak ay sumisimbolo ng covenant, fellowship at hospitality. Pagtanggap ng Diyos kay Abraham. Pangalawa, ang tinapay at alak ay sumisimbolo ng pagpapalakas, refreshment kay Abraham. Galing ka sa giyera, sabi niya, kumain ka muna, magpahinga ka. Pangatlo, ang tinapay at alak ay nagpapakita ng gagawin ni Kristo sa bagong tipan. Ito na. Ang tawag ho dito sa theology is type or foreshadowing. Kasi si Melchizedek pala ay kinakatawan niya si Kristo sa bagong tipan. Sa theology, ang tawag po dyan ay type or foreshadowing. Yung mangyayari sa hinaharap ay ipinapakita at pinapasilip na sila sa lumang tipan kung ano po ang magiging itsura ni Kristo. Ano po bang ginagamit sa Holy Communion ng mga churches? Bread and wine. This is a symbol of what Jesus would do in the New Testament and the church. Pang-apat at panghuli, bread and wine symbolizes God's common but powerful way of providing for their daily needs. Ito po'y paalala hindi lang kay Abraham at sa atin, hindi natin kailangan ng malalaking himala. Dahil araw-araw pinapatakan tayo ng Diyos ng mga maliliit man, simple man kung tawagin, pero himala pa rin na nagmumula sa ating Diyos. Kaya tayo pinalalakas ng ating Panginoon. We don't thank God only when there's abundance. We thank Him because He never fails to give us our daily sustenance. Wala mang malaking nangyari, wala mang malaking pagpapala, wala mang malaking bagsak na pera. Pero isang bagay po ang totoo hindi tayo pinagkukulang ng ating Diyos. Taas nga pong kamay dito yung nakakain kagabi, say amen. Taas nga pong kamay dito yung nakakain sa kanyang midnight snack kagabi, say amen. Taas nga pong kamay dito yung nakapagkape kaninang umaga, say amen. Ordinaryo, simple, pero sabi ni Lord, hindi ako pumapalya. Lagi akong nagkakaloob. Ano pong tawag doon, Pastor? Blessing. Blessing. Amen? Blessing po yon. Sino ho dito, may mga kaibigan ka na mahal ka, may mga kaibigan na sasabihin niya sa iyo kung ano yung dapat mong marinig, hindi lang yung gusto mo niyang marinig, mga kaibigan mo mapagkakatiwalaan, bless ka sa mga taong iyon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga malalaking pagpapala. Siya rin ay Diyos ng mga maliliit at patak-patak na mga habag at biyaya. Kung ikay napatakan ng biyaya ng buhay kaninang umaga, ng hininga, ng lakas, ng pagdilat, merong mga time, alam nyo, nabasa ko lang po to marami sa mga kaedad natin patay na. Totoo po ba yun? Yes. Pero kung ikay buhay pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin nun, pinatakan ka ng hininga at regalo ng buhay galing sa Diyos sa araw na ito. Pinagpala tayo ng ating Panginoon. Your everyday strength is a miracle. Never forget that every victory you have come from God who feeds and strengthens you daily. Alam nyo, nahihirapan po tayo magpasalamat kay Lord pag lagi nating inaabangan yung extravagant at malalaki. Let us be thankful kahit po sa mga maliliit na bagay. Kaya, yung ibinigay po ni Melchizedek ay isang deklarasyon na nagsasabi kay Abraham, malinaw Abraham, you are under the favor and the peace of God and you are blessed. Kung ikaw, ina-acknowledge mo ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos kahit sa mga maliliit na bagay, hindi mo man natapos ang lahat ng mga exams or mga assignments pero may natapos kang maliliit at pinagpapasalamat mo sa Diyos yan, malinaw po na sinasabihan ka rin ni Melchizedek kagaya ng pagsasabi niya kay Abraham, malinaw na ikaw ay nasa ilalim ng pabor at kapayapaan ng Diyos, ikaw kapatid ay talagang totoong pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung pinagpala. Alam nyo, mga pinagpala, nagpapasalamat
That's why we go to church every Sunday. Ang mga totoong pinagpala, hindi ho yung paglinggo, nakakapunta sila sa ibang lugar, nakakapagbakasyon sila sa ibang bansa. Ang mga totoong pinagpala ay kinikilala nila na ang 6 na araw ay bigay ng Diyos sa kanila para magtrabaho. At ang nag-iisang araw na ibinubukod nila, ang araw ng linggo, ay araw na para sa Panginoon. Araw ng pagsamba, araw ng pasasalamat. Yan ang mga totoong pinagpala ng ating Diyos. Ang inuuna, ang ating Panginoon. Amen? Pansinin niyo po, pagka lumalaki na po yung pera natin, nawawala na yung priority natin. Minsan, pati Sunday, negotiable na, hindi na non-negotiable. May lakad po kasi kami. May pupuntahan po kasi kami. Mga kapatid, kung ikaw ay narito ngayon, kung pinili ng iyong pamilya at iyong mga mahal sa buhay na unahin at sambahan ng ating Panginoon, sabihin mo nga sa Kanya, tayo pala ay pinagpala ng ating Diyos. Ready, go! Tayo ay pinagpala ng ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon upang tayo'y maging pagpapala. So sa ating pagkakaloob, generous giving is a response to God's blessing. Hindi po ito requirement para makuha natin yung pagpapala. Bakit? Pinagpapala ka na ni Lord. Kahit nga minsan pasaway tayo, binibless ka ni Lord. Amen? Yun lang pong nakagawa tayo ng mali, pero tingin natin parang walang nakapansin, walang nakapuna. Nakascape tayo, nakatakas tayo. Hindi ho nakatakas. Hinayaan ka ni Lord, bakit? Mahabagin, maawain siya. Blines ka niya ng mercy niya eh. Amen? We are already blessed. Nang ibig sabihin po, hindi tayo nagbibigay para pagpalain. Nagbibigay tayo dahil matagal na tayong pinagpapala at tayo'y pinagpala na ng ating Panginoon. Amen ba? Amen. Number 2, paano natin maibibigay yung pinaka-the best para kay Lord? Remember na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng tagumpay sa ating mga buhay. Remember that God is the source of all of our success and victories. Alam niyo po, anong kayang gawin ng isang tao para lang magtagumpay? Mag-aral, magsumikap. Pero yung iba po, magnanakaw. Yung iba po'y mang-aapak ng tao. Yung iba po'y gagawa ng kabastusan, gagawa po ng kasalanan, ng kasamaan para lang magtagumpay. Pero kapatid, ikaw, sinasamahan ka ng Diyos at binibigyan ka niya, pinatitikim ka niya ng tagumpay. Kaya marapat lamang po na ibigay at ibalik mo ang iyong pinakamainam na blessing at pagpapala pabalik sa ating Diyos. Tingnan niyo po yung verse 19 to 20. Anong sabi dito? Basahin nga po lahat ng kababaihan. Ready, go. At binasbasan, pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos. Purihin na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Grabe, no? Ano sabi po dito? Na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Now, tandaan nyo, hindi po sila close. Hindi nga alam ni Abraham, sino ka ba? Meron na po ba kayong karanasan ganon? Binati ka ng isang tao, inalok ka, ginoke ka, no? Kiniliti ka, tapos bigla mo sinabi, close ba tayo? O, in-instruct ka, no? Pinayuhan ka, biglang, who you? Pero dito po, kinilala ni King Melchizedek, sabi niya, hindi man siya naroroon, wala man siya doon sa mismong gera na pinuntahan ni Abraham. Dahil padala nga siya ni Lord eh. Sabi niya, tandaan mo, purihin ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Siya ang nagbigay sa iyo ng tagumpay. Sabihin mo nga sa katabi mo, siya ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Ready, go. Siya. Ano po ang tugon ni Abraham dito? Sabi po siguro ni Abraham, okay. Or nag-post ba kaya siya sa Facebook? Success. Thank you, Lord. Hindi. Ang una niyang tugon, at binigay ni Abraham kay Melchizedek. Sandali. Kanino po binigay ni Abraham ang kanyang 10%? Kay Melchizedek. Eh di po ba dapat kay Lord ibibigay? Bakit kay Melchizedek? Sabi dito, ibinigay ni Abraham kay Haring Melchizedek ang ikasampung bahagi ng kanyang mga nasamsam buhat sa labanan. Yung lahat ng spoil sa war, binilang niya
Say for example, nakakuha po siya ng 100 na ginto, yung 10 piraso ng ginto na yon, binukod niya, 10 piraso ng pilak, 10 piraso ng bakal o kung ano man, 10 piraso ng tanso, 10 piraso ng mga baka, binukod niya lahat yon, sabi niya, ibinibigay ko sa iyo ito, Haring Melchizedek. Now, this is very odd, very confusing. Bakit? Hindi sila magkakilala, pero it is as if parang ang tagal na nila magkakilala. Now, who was Melchizedek? Sino po siya? Sabi ko sa inyo kanina, bigla na lang siyang sumulpot, hindi po sinabi sa Bible saan siya nagmula, sino siya. Sa theology, ang tawag kay Melchizedek, it's either siya po is a form of type or theophany. Type or theophany. Ano po ba, Pastor, ang ibig sabihin ng type or theophany? Pag sinabing type, simbolo, foreshadow ni Kristo sa lumang tipan. Basahin po natin ito. Melchizedek is a kind of type of Christ. He is a historical figure na ang kanyang tungkulin ay bigyan ng konting itsura o glimpse, sneak peek, yung view kung sino ang magiging Kristo, ang tunay na hari sa bagong tipan na paparating. Ang tawag ho doon, type or foreshadowing. In other words, parang patikim, parang sneak peek, parang ano bang tawag doon sa patalastas, commercial trailer bang tawag doon, no? Ito yung magiging buod ng palabas. Pero marami rin nagtatalo at nagsasabi, hindi, baka mismong si Kristo to. Well, kung yun po yung pananaw mo, if it is your argument, ang tawag naman yan sa theology, theophany. When we say theophany, the manifestation or revelation of the very nature of God. Just like the burning bush experience, nagpakita ang Diyos kay Moses, ang tawag doon, theophanies, revelation. Sabi dito, kung theophany si Melchizedek, siya yung pre-incarnate appearance of Jesus in the Old Testament. The theophany view identifies Melchizedek as the manifestation of Jesus himself as characterized, describes in Hebrews 7. Pinag-aralan ko po itong maigi, hindi po siya theophany. Hindi mismong si Kristo yon. Therefore, he is a form of type or foreshadowing of who Jesus is to come, kung sino po siya pagdating sa bagong tipan. Sa Hebrews chapter 7 verse 1 to 3, medyo mabuboard lang kayo ng konti, but let's talk about theology. Sabi dito, merong 6 na rason kung bakit si Melchizedek is a foreshadow of who Jesus will become o who Jesus is bilang Kristo. Una, the mention of Jerusalem. Galing si Jesus sa Jerusalem. The mention of peace and righteousness. Ang Diyos po ay hari ng mga prinsipe ng kapayapaan at katuwiran. Siya rin po ay hari at siya rin po ay saserdote. Si Jesus ay saserdote dahil inalay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Wala siyang pasimula, therefore He is the Alpha and Omega. And then, He gave bread and wine to Abraham, but in the New Testament, Jesus would soon give His own body and blood, the symbol for bread and wine, for the redemption and remission of our sin. And then, Melchizedek was called the priest of the Most High, representing Jesus as the priest. Ang ibig sabihin, mga kapatid, nung binigay ni Abraham ang 10% ng kanyang kinita kay Melchizedek, he was actually not giving it to Melchizedek, but he was actually giving it to Jesus Christ as an offering, as his tithes and offering. Amen? Amen? Now, did you know that the first war, the first murder that occurred in the Bible, yung murder po ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Pero ang unang giyera na nangyari sa Biblia ay yung giyerang sinalihan at sinamahan ni Abraham. Ay, grabe po. Alam niyo po ba? Let's look at the next slide. Ang kinalaban po niyang hari, 4 na hari. At alam natin, pag hari, marami pong kawal, maraming kabayo, maraming sandata, laban sa 318 na soldiers. Pero alam niyo po, nalagpasan, napagtagumpayan, natalo po lahat iyon
ni Abraham. Now, ano po ang simbolo ng apat na hari na ito? Very quickly, si King Amraphel ay sumisimbolo po sa yabang ng mundo. Alam niyo po, pag may yabang po tayo, yan po ay sumisimbolo sa hari ng kayabangan na sinasalungat ng ating Panginoon. Si Haring Aryok ay sumisimbolo sa takot na nag-i-intimidate sa atin araw-araw. Si King Chedorlaomer, hirap banggitin nito, ay sumisimbolo po sa mga espiritu ng mundo na umaalipin sa atin. At si Haring Tidal ay sumisimbolo po sa pagsasama-sama ng apat na ito na nagpe-pressure po sa atin. Worry, fear, mga bayarin, singilin. Can you imagine po kung ito po yung mismong kinakalaban natin araw-araw? Takot, yabang, pagmamataas, mga nangaalipin sa atin. Ang tanong ho dito, anong chance natin para magtagumpay? Kagaya ni Abraham. Abraham may face four earthly kings, but he was backed by the King of Kings. And against four thrones on earth stood one throne in heaven. That is why his 318 men defeated not just a king, but defeated a nation. In other words, kagaya ni Abraham, dahil may Diyos ka na pinananampalatayahan, gaano man kadami ang hari ng sanlibutan na to na magtutulong-tulong para pabagsakin ka, you are a more than a conqueror because Jesus is in you. Malalagpasan mo, mapagtatagumpayan mo anumang mga hamon na kinakaharap po sa iyong buhay. When God is on your side, hindi na po mahalaga kung sinong kalaban mo. Sapagkat the size of your enemy is irrelevant when the King of Kings is your strength. Pag ang lakas ng pinagmumulan ng lakas ng iyong buhay ay ang hari ng mga hari, hindi na mahalaga yung usapan kung gaano kalaki yung kalaban. Kaya nga po sinabi sa Corinthians, basahin po natin to mga kalalakihan. Ready, go! But thanks be to God who gives us the victory through the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nang ibig sabihin po, araw-araw tayong pinagtatagumpay ni Lord. Huwag ka na mag-abang ng matitinding tagumpay. Araw-araw tayong lumalagpas. May mga dinadaanan tayong panganib, mga hamon. Sino po dito naniniwala? Marami tayong dinaanang panganib na hindi natin nakikita pero iningatan, binantayan at sinamahan tayo ng ating Diyos. Kaya nga po sabi ni John Piper, ang Diyos ay gumagawa lagi araw-araw ng 10,000 mga bagay sa buhay mo. Baka 3 lang doon yung aware ka. But every day, God is doing 10,000 times sa buhay mo na hindi mo napapansin pero sinasamahan ka ng ating Diyos. Meron pong isang Christian farmer, isang magsasaka. Nung umani na po siya, nakita po niya, maayos po ang butil ng kanyang mga palay. Nagtaas siya ng kamay at sinabi po niya, Lord, the first harvest belongs to you. Sapagkat kinikilala ko, ikaw ang nagpadala ng ulan, ikaw ang nagpasikat ng araw. Yes, ako ang nagtanim ng mga binhi. Pero Lord, wala ako kung hindi mo ito patutubuin at palalakihin. Why should we give our first things first kay Lord? Kasi lahat naman ang ibibigay natin sa Kanya, galing din sa Kanya. Siya rin ang nagkaloob. Amen? God deserves the best from us because hindi niya tayo binigyan ng tira-tira. Ibinigay niya ang pinakamaigi, ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Amen ba? So we give God the first. Why? Because He gave us His best. He gave us His best. Ano pong takeaway truth po natin dito? Lahat ng tagumpay, financial, emotional, lahat ng transaksyon, lahat galing kay Lord yan. So ang first fruit o unang bunga ng kinita natin, ibabalik natin sa ating buhay na Diyos. Amen? God is good. Do you believe God is good? Sabi dito, mabuti ang Diyos, nagigipit. Sabay-sabay natin basahin. Come on, come on, come on. Nagigipit pero nakakaraos. Nadadapa pero nakakabangon. Nanghihina pero patuloy na lumalaban. Sabay-sabay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangatlo,
Bakit tayo dapat magbigay at paano tayo dapat magbigay ng first things first kay Lord? Pag nagbibigay po tayo, ang ating pusong mapagbigay ay nagbabantay sa ating puso para hindi tayo maging kahaman at ganid. O pwede nating sabihin, hindi ako ganid, pastor ha. Kailanman hindi ako magiging kahaman ha. Pero ang puso po, sabi nga ni Jeremiah, deceitful. Walang nakakaunawa. Yung isang kaibigan mo na nangako at nagsumpaan kayong hindi tayo magbabago. No? Sige, papahiramin kita. Talagang babayaran ko yan, friend. Bigla ko kayo nagkasiraan na. Bakit? Nagulat ka. Para lang sa halagang yun, nagkasiraan tayo. Siniraan ka pa. Bakit? Hindi mo kilala ang puso mo. Ang puso po natin ay may tendency magmayabang, magmataas, magmalaki. Kaya nung galing si Abraham sa gera, natalo po niya ang 4 na hari, may dala siyang mga spoils of war. Hindi po yun yung pinaka-best na pagsubok sa kanya. Hindi yung 4 na hari. Now, listen very carefully. No? Ang problema natin sa buhay, yung kahirapan natin sa buhay, hindi ito yung pinakamatinding pagsubok natin sa buhay. Hello? Ang pinakamatinding pagsubok natin sa buhay ay yung pag meron na tayo ba'y matutukso? So galing na po si Abraham sa gera, marami na siyang daladala, sinalubong po siya ng isang hari ng Sodoma. At ang sabi niya, thank you Abraham. Dinamay mo pati yung mga tauhan ko, sinama mo sa pagsagip. Abraham, nakita ko, pati yung para sa akin, kinuha din ng mga tauhan ko eh. Anyway, hindi ko tatanggapin yan. Mas mahalaga ang mga tao sa akin eh. Sa'yo ko ibibigay yan. Now, ang tanong, anong masama po doon? Inaalok na siya eh, di ba? Kayo man, alukin. Tingnan po natin yung sagot ni Abraham. Sinabi ho ba niya, sige po, igilid nyo lang po, itago nyo lang. Igilid nyo lang, yung hindi po nila makikita. Para mukha akong faithful pero totoo, tumanggap ako ng suhol. Alam nyo, sabi niya, nangako ako, hindi ako kukuha ng anuman sa iyo. Kahit kaputol ng sinulid o tali ng sandalyas. Ano bang kwenta nun, di ba? Para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi itong yung hari ng Sodom, later on, dito na naman niya sasagipin si Lot. Bakit? Dito ho kasi nagsimula yung homosexuality. Kilala niya yung hari ng Sodom na to eh. Masama siyang hari. Pinapayagan niya ang kabastusan, pinapayagan po niya ang kalapastanganan sa Panginoon. At alam niya, sabi niya, I don't want to be associated with anything concerning you. Ayokong madikit sa iyo. Ayokong madikit sa mga politika. Ayokong madikit, baka malaman ko na lang, galing pala yan sa mga flood control project. Para mabantayan po ni Abraham yung tendency na yon, bago pa ho yung alok ng hari ng Sodom, inunahan na po niya, nagbigay na siya. Sabi niya, wala naman talagang galing sa akin eh. Siguro kung tayo po yun, no, unahin muna nating tanggapin lahat-lahat, saka natin sabihin, kukuha ko ng 10% dito eh. Si Abraham hindi eh. Inuna niyang ibigay yung 10% at nung inalok siyang bigyan, Abraham, nabawasan ka na eh. Dadagdagan natin, sabi niya, no. Ayoko ng ganyan. Sapat na yung meron ako. Yung natirang 90%, mabubuhay na ako dito. Basta yung 10% para kay Lord yan. In other words, every time we give, our generous giving guards our heart from the temptation of greed. Binabantayan po ang ating puso na hindi po tayo maging gahaman. Hindi tayo magkasala. Tithing is a spiritual warfare. It breaks the spirit of materialism. Tithing protects your heart from the lie that money is your provider. Sabi ni Abraham, ano akala mo sa akin? Yayaman ako dahil sa pera? Hindi. Mayaman ako dahil may Diyos sa akin na hindi nagsasawa na ako'y pagpalain, samahan, gabayan, at patnubayan. Ang Diyos po ang tunay na source ng ating blessing. Amen ba? Can I show you a picture? This is my classmate in high school, Henry. Kaklase namin ito, ni Dondon eh. Kaibigan namin ito. Nandiyan ba yung picture niyan? Ang banda ho nila ay Arya. 3 ho yan sila pero may isang keyboardist po. Ito po yung classmate ko. Taga Leyte. Ngayon tumira na sa Tacloban. Ngayon po, may shop po siya sa Victory Mall. Nung nag-meeting kami,
last month ata, nagtugtugan kami doon ako. Tuwan-tuwa ako kami, pinagkukwentuhan namin yung mga pinagdaanan namin ng high school. So ngayon po, tumutugtog na sila sa Social House, sa Seven Monkeys. Yung pong mga tinutugtugan ng mga Wolfgang, Eraserheads, River Maya, doon na sila. Kasabayan na nila sila Brad Pitt, yung Shamrock. In other words, sikat na po siya. And one time, habang nag-uusap kami, sabi niya, Bert, sabi niya, alam mo ba, tumugtog kami sa isang event ng Freemason. Alam niyo yung Freemason? So wala po akong sasabihin laban po doon. No? Pagtugtog namin sa Freemason, sabi niya, tumugtog din kami sa BIR. Sabi ko, magkano binigay sa inyo? Sabi niya, hindi pumayag na kuhanan namin ng video. Sabi ko, bakit kaya? No, alam mo na. Okay? Alam mo na, may mga taga-BIR ba dito? No? So anyway, tumugtog sila sa Freemason. Sabi ko, Bert, tinugtog pa lang namin unang kanta, yung Highway Superstar, o Highway Star ba yun ng Led Zeppelin. No? Alam niyo yung kanta na, okay, pangit kong kumanta, no? Ang galing niya mag-gitara talaga doon eh. Sabi ko, sige, ano nangyari? Yung choir book na may mga butas-butas, alam niyo yan, choir book, yung lagayan, parang podium. Kinuha ng GM, Grandmaster ng lodge nila. Pagkakuha po, nilagyan po niya ng 1,000 kada isang butas. Inikot po niya sa lahat ng mga Mason member. Inikot niya. Pagbalik po sa kanya, isang kanta pa lang, naka 50,000 na kagad sila. Ang sabi ho nila sa isa't isa, tara uwi na tayo. Isang kanta pa lang po yun. Ang set nakakantay nila, 15 songs. Sabi ko, bakit kaya ganun sila magbigay? Alam mo, sabi nila, kung ano yung boses at sasabihin ng Grandmaster, susunod sila. Ilang beses na tayong sinasabihan ng Panginoon. Hindi lang siya Grandmaster, siya yung Master and Lord ng ating buhay. Siya yung Panginoon ng buhay po natin. And I hope we would do the same. Hindi dahil napipilitan tayo, hindi dahil nagpapasiglab tayo, kundi dahil gusto nating magkaloob, gusto nating parangalan ang Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Ang pangalan niya ay si Jesus. Palakpakan natin ang ating Diyos. Panghuli at pangwakas, nung binigay po ito ni Abraham, nung pinag-aaralan ko po yung kwento ni Abraham, nakita ko po yung priority, nag-set things in order, na ayos. Sabi ko, hindi pala nagkataon na siya'y nakipagdigma, ni-rescue si Lot, sinalubong siya ni Melchizedek na foreshadow ni Jesus. Tinanggihan niya yung alok na dapat sana mas naging mayaman pa siya kung kinuha niya eh. Kasi nung ginawa ni Abraham yung kanyang first things first, everything was set into order. Okay, I'll show you mga kapatid ha. Ano po yung priority? What does it look like sa priority po ni Abraham? Ano ba itsura ng priority niya? Let's look at this now. Number 1, to meet God, to receive the blessings, yung tinapay at alak na bigay sa kanya. Ibigay yung 10% para kay Lord. That's his priority. Nung inoferan po siya, sabi niya, non-negotiable na yon. Di ba? Remember that first definition? Non-negotiable. Hindi ko na po tatanggapin yan. And then, ito po maganda. Kaya pala niya tinanggihan. Sabi niya, mas masarap matulog sa gabi na alam ko, wala akong utang na loob. Sa Lord lang. Can you imagine po kung tinanggap po niya yung alok ng hari ng Sodoma and then sinalakay po ng Diyos yung hari ng Sodoma? Gigirahin po siya eh. Uy, may binigay ako sa iyo ha. Sabi ni Abraham, hindi ko pa man alam na mangyayari yon. Sabi ni Abraham, wala akong tatanggapin na galing sa iyo. Ang tatanggapin ko lang yung galing lang kay Lord. Mas mahalaga sa akin ang kapayapaan at ang integridad ng aking pangalan, iniingatan ko. Amen? Taas nga pong kamay lahat ng mga nagtatrabaho dito. Lahat ng mga mahal na mahal ang boss nila, talagang hindi nagdi-day off kahit umuulan, tingin sa kaninyo ng mga boss nyo, mga dahon kayo na lumulutang. Pag may bagyo, pasok pa rin, di ba? Kahit ang tubig hanggang dito. Wait lang boss, no? Tumatawid lang, pero yung tubig hanggang dito na pala, no? You know, tayo po ay nabubuhay sa kasinungalingan at pangaalipin ng trabahong tinatawag na to. Binasa ko ho yung kwento ni Elon Musk, kaya pala siya naging negosyante kasi ayaw po niyang mapaalipin sa trabaho. Ito po yung description po niya, how enslaving our work. Let's read this. Sabi niya,
Ang average ng buhay sa US ay 78 years old. Kung mabubuhay pa tayo doon, ha? Ang retirement age sa US, 67. Sa Pilipinas, 60. Tama? Magtatrabaho tayo ng 50 years para lang maging malaya sa taon na 11 years. At ang sabi po niya, fair ba yon? Come on, come to think of it. Kailan ka mabubuhay para sa sarili mo, para sa pamilya mo, at para kay Lord? Hanggang kailan ka magtatrabaho? Hanggang kailan ka pupuntang abroad at titiisin na hindi makakasama ang iyong pamilya? Hanggang kailan ka magpapaalipin sa mga boss na to, sa perang to, sa bayarin na to? Kaya nung may kinasal po kami dito, magpupuntang Japan, may work po na maganda IT. Ang sabi po nila, pag nasa Japan na po ako, pastor, kukuha kami ng maraming gamit, huhulugan po namin yan. Sabi ko, well, if you do that, mas matagal kayong hindi magkakasama. Kasi you're going to work and work and work and work hanggang mabayaran yon at the expense na hindi kayo nagkakasama bilang mag-asawa. And then, pag natira na lahat, pagod na kayo, mabubuhay kayo sa 11 years or 10 years or mas below pa. Pero ginugol mo siya sa trabaho. When will you start living for Jesus? Kailan po yung sinasabi nating enough is enough? Amen? Mga kapatid, Proverbs 3:9-10 says, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Meron pong isang paraan na hindi ka magiging alipin, kundi magiging pagpapala ka. Unahin mo ang Diyos. Ibigay mo yung nararapat para sa Kanya. I'd like to close on this story. This is a story of a couple na nangarap na magkaroon po ng isang van para pang TNVS, pang Grab. Sabi nila, para kumita tayo. And they're a Christian couple. Andiyan sa dulo yan, pinakadulo, no? So, sabi nila, kaya natin yan, mababayaran, mahuhulugan natin yan. But along the way, something happened. Sabi niya dito, bakit nung binigay ni Lord yung answer sa prayer natin, nawalan na tayo ng oras sa Kanya? Hindi na nakakapag-church yung lalaki, hindi na nakakausap yung mga anak, pagod na lagi, nagkakasakit na. At ang tanong po nila, is it really worth it? Kaya nagkasundo po sila, sabi nila, ibabalik na natin yung sasakyan na to. At tinatawagan na rin sila ng bangko na kuhanin na ang sasakyan. Naguhulog naman sila, hindi pala napupunta yung perang hinuhulog nila, nagka-problema sa bangko. Masakit man, ayaw man nilang gawin, sinuko pa rin po nila yung sasakyan. And you know, when they surrendered the vehicle, ang sabi po ng agent, pirma na lang po kayo dito, ma'am, at okay na po kayo. Pwede pa rin po kayo makapag-loan sa susunod, hindi naman nasira ang record ninyo. Ang sabi po ng mag-asawa, ganun lang kadali. Sabi niya, ganun lang po talaga kadali. Pag sinuli niyo po, okay na po. At ang sabi po niya, sobrang gaan at peaceful pala pag nagsusuko ka sa ating Panginoon. Walang struggle. Indeed, sabi niya, there is peace in surrender. At siya'y nanalangin, silang couple nanalangin, Lord, thank you for reminding us that blessing should never replace the one who blesses. Help us choose you first always above comfort, above income, above answered prayers. Ang couple na to, alam nila ng malinaw, ang kanilang first things first. Sila ang totoong mga pinagpala ng ating Panginoon. Dalangin ko po sa ating mga buhay sa bawat isa ngayong umaga na to. Give God your first things first. Honor God with your heart, with your life, with your time, and even with your first fruit for the glory of God. No? Tayo po yumuko. At sa ating pagyuko, tayo po'y magbibigay at magbabalik sa ating Panginoon. I'm praying that we will give God the best offering that we can give for the Lord. But more than that, our life, our time. No? And then next Sunday, we're going to give our first fruit offering. Meron tayong potluck fellowship. No? Dalahin ko po na maparangalan ang Diyos sa buhay po natin. Tayo po'y tumayo at sa ating pagtayo, sa paghahanda po natin sa ating pagkakaloob, sa saliw po ng musika, tayo po ay magkakaloob sa ating Panginoon. And let me pray for our tithes and offering and even our first fruit next Sunday. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat, kayo ang Diyos ni Abraham at kayo rin po ang Diyos ng aming mga buhay. Kayo po ang Diyos
na nagbibigay sa amin ng tagumpay. Kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Salamat sa halimbawa na ipinakita niyo po sa pamamagitan ng buhay ni Abraham. Tinanggihan niya ang alok ng sanlibutan sapagkat ayaw niyang may masabi ang iba na sila ang nagpayaman sa kanya. Lord, that's also our prayer, Lord. Na walang ibang mapaparangalan, maluluwalhati, kundi kayo dahil sa aming pagsunod. Thank you. Higit pa kayo kay Haring Melchizedek because you are our King of Kings and the Lord of Lords and you love us so much and you have given your best to us. Now it's our turn to give our best to you. Lord, marami sa amin nagpapakaalipin sa aming pangarap, sa aming trabaho. And sometimes, Lord, it's good, Lord. We are also blessed and we have also benefited from them, Lord. Pero Lord, ang tanong po ngayong umaga na to, kailan kami mabubuhay para sa iyo? Kailan ka namin uunahin? Kailan namin uunahin ang mas mahalaga kesa sa lahat? Today, Lord, hindi kami nandito para lang mag-church para maaliw, ma-comfort sa inyong word. Nandito kami, Lord, para turuan po kami paano kami mabubuhay ng tama para sa inyo. Because that's the most important sa buhay po, ang malaman ang layunin ng buhay. Lord, as we give our tithes and offering, and even our first fruit next Sunday, protect us from the greed and materialism and selfishness. Kayo lang, Lord, sapat na. Kayo lang sapat na para pagpalain kami. Mula estudyante, young professional, lahat ng mga parents, single parent, senior citizen, wala kayong lalagpasan kahit isa dito, Panginoon. Pagpapalain niyo po, sangayon sa inyong pangako, dahil mabuti kayo. And nga pala, Lord, nagbibigay kami kasi matagal nyo na kaming pinagpapala. We are already blessed. And we are thankful and joyful that we can take part on this opportunity to bring honor to your name. Lalo na po sa gawain ng Zion Christian Fellowship Paliwag. May you be honored and glorified. And Lord, lastly, give us that peace in surrendering something and someone para sa iyo. Bigyan nyo kami ng kapayapaan na sa aming pagsuko, maranasan namin ang payapa na pakiramdam na nagmumula lamang sa inyo. Indeed, there's power and peace in surrender. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Palakpakan natin si Lord. We can now give our tithes and offering dito sa harap and let's give God our best.